Good day mga kabikraming. Alam ng ilan sa inyo na nag-assemble ako ng isa pang bike dahil may mga spare parts ako rito na kaunting pyesa na lang ay bisikleta na. At isa sa pinag-iisipan ko talaga ng mabuti ay kung anong handlebar ang ikakabit ko. In fact, hiningi ko pa nga ang opinion ninyo kung anong handlebar kaya ang maganda sa aking bike project. Pinakamarami ang nagsuggest sa inyo na drop bar ang aking piliin. Dahil nga drop bar na talaga ang isa sa gusto ko noon pa, napagpasyahan kong drop bar na talaga ang aking piliin. Plus, with the popularity of gravel bikes and gravel race dito sa Pilipinas at sa maraming bansa, drop bar na talaga ang nasa isip ko. So anong klaseng drop bar? Yan po ang pag-usapan natin sa short video na to. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapwa content creators at subscribers na sina Lito Ramirez at sa kanyang asawang si Rina Ramirez, kay Yusuf Macalbas, Francis Dale Rose, Christian M. Madagno, Christopher James Gutierrez, Paring Cool, Reggie Jet Badan, at kay Ricky Perez. Sa mga nice pong pa-shoutout, please comment down below #shoutout and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Cyclista. Ang isa sa unang kailangang pag-isipan natin ay kung gaano kalapad ang drop bar na para sa akin. Ang tamang lapad ng drop bar ay proportion dapat sa lapad ng balikat ko. Sa pagsukat ng lapad, yung haba ng tops ang sinusukat at hindi yung dulo ng drops. Ayon sa website ng Shimano, ang lapad ng drop bar na para sa iyo ay dapat kasing lapad din ng buto ng iyong balikat. May tendency kasing maging malapad ang balikat ng mga maskulado at matataba. Kaya yung buto talaga ang sinusukat at hindi kasama yung fats at muscles. Ayon pa sa Shimano, kapag sobrang kipot ng drop bar, may tendency na mag-lock up ang iyong elbow at balikat at ang vibrations ay madadama ng iyong leg. Kapag naman sobrang lapad ng drop bar, ganun din, magla-lock up din ang iyong elbows at shoulders at madadama mo rin ang vibration sa leg kaya magdudulot daw ito ng shoulder, back at neck pain. Kapag naman tama ang lapad ng iyong drop bar, magiging relax ang iyong elbow at shoulders, implying na mami-minimize yung vibrations na pupunta sa iyong katawan. Kaya mabuting masukat muna ang iyong shoulder width, then piliin mo yung tamang sukat ng drop bar. Hindi lang yung lapad ang kailangang pag-isipan. Ang tanong ay, anong klaseng drop bar? Yung kayang pang road bike na ordinary? Classic, atomic, compact? Ayon sa Shimano, personal preference na lang kung alin dyan ang pipiliin mo. Yung may rise ba ang tops? O yung aero drop bars? Gusto ko itong aero drop bars dahil bukod sa aerodynamic, napaka-komportabling humawak sa tops nito dahil malapad. O yung pang gravel bike na very obvious ang flare. Okay yung flare drop bar sa trails na maraming liko, especially sa mga lusong na maraming liko. Medyo masakit din sa ulong pag-isipan sa totoo lang. Hindi porke gravel bike ang gusto nating mabuo ay flare drop bar na agad ang pipiliin natin. Maraming pro gravel racers ang gumagamit ng aero drop bars na pang road bike. Pwede ito dahil kadalasan ng mga gravel course ay free flowing lang at hindi maliko. Ganun pa man, meron akong nakitang drop bar na talagang nabighani ako sa forma. Napag-alaman ko na ito pala ay ang Redshift Kitchen Sink Handlebar na nagkakalaga ng $139.99 or mahigit 7,000 pesos. Yun lang, hindi ko kayang bilhin yan. Fortunately, meron yung Taiwanese version na available sa Shopee. Ito ang Segmit Gravel Peak. Gawa rin dito sa aluminum alloy tulad ng Redshift brand. Nung nakita ko ang presyo nito, hindi na ako nagdalawang isip na bilhin dahil sobrang mura kumpara sa Redshift. Kaya lang, isa lang ang width o size nito. Kaya wala tayong pagpipilian. Sana lang ay hindi ito sobrang lapad o sobrang kipot para sa akin. So eto na nga, yan pack na natin. Like most gravel bike drop bars, ito ay naka-flare at compact. At ang distinct feature nito, tulad ng Redshift kitchen sink handlebar, ay ang forward-facing loop.
pwedeng gawing aero bar. Hindi man ito air drop bar na manipis ang tops, meron naman itong built-in aero bar. Narito ang complete dimension ng Submit Gravel Pick. Kabili na rin pala tayo ng second hand na Sugimit Drifters para sa drop bar na ito. So may ilang piyesa pa tayong kulang para mabuo itong bagong project natin. Kailangan pa natin kumayod. So baka naman, pwedeng tapusin mo hanggang dulo ang video na ito, paki-like and do not skip ads para mabilis natin mabuo ang bike na to. So hanggang dito na lamang po. Kung meron kayong mga katanungan o suggestion, mag-comment lang po kayo sa ibaba. This is Becoming Siklista. Please subscribe. Thanks for watching.